Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Yehoo! Hello mga Pilipinos! Welcome sa ating programa. Isang mainit na hapon dito sa Radyo Mindanao, sa Radio Philippines Network, DXXX Zamboanga City. At tayo ay napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Hindi lamang niya mga kaibigan, pati sa Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia, Tuguegarao, Basilan Province sa Tuguegarao. Nakatunin sa atin yung Jesus Miracle Crusade dito sa Radyo Mindanao. Ito po yung balingkod, Fafaal. Isang oras na chismisa na naman tayo mga kaibigan. At opinion, komentaryo. Ay, napakainit sa labas, grabe. Pero may paparating daw na bagyo, mga kaibigan. Papasok ngayong araw sa ating bansa. Sino kaya unang mahagip nito? Baka Batanes na naman o kaya sa Luzon. So ngayon pa lang mga kaibigan, maghanda-handa na tayo upang masiguradong walang manyanyari. Oy, nagkaroon ng lindol may lindol sa Davao, nako. At 6 point something yata ang magnitude nito mga kaibigan. Medyo malakas yung lindol pero wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa naturang pagyanig kanina. At ayon sa pamahalaan mga kaibigan, 6.5 yung naitalang magnitude na tumama o nahagip itong lalawigan ng Davao Oriental. At naramdaman to sa malaking bahagi ng Eastern Mindanao. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PhilVox, ay naitala ang lindol dakong 6:53 ng umaga kanina dito sa karagatan sa malapit sa bayan ng Mati. At sinundan pa to ng mga aftershocks. Naitala ang aftershocks sa 4.9 dakong 7:45. At wala ring mga naiulat na pinsala sa mga buildings. At sinabi ng PhilVox na wala namang di na kailangan mag-raise ng tsunami warning dahil hindi ganoon kalakas masyado itong paglindol. Kaya walang dapat alalahanin ng ating mga kababayan ukol dito sa tsunami. Alam nyo mga kaibigan, every time na magkaroon ng lindol, lalo na sa karagatan nagbumula, ang kinakatakot ng ating mga kababayan, baka biglang magkaroon ng tsunami. Alam nyo, itong tsunami ay naglilikha ito ng napakatinding damage, pinsala sa ating lahat. At ayon pa sa PhilVox, sa hepe nitong si Renato Solidum, ay natagpuan nila ang pinagbulan nito halos 21 kilometro southeast of Mati. At hindi naman masyadong malalim ang epicenter nito mga kaibigan, 42 kilometro sa ilalim ng dagat.
At naramdaman din ito, intensity 5 yata, dyan sa mismong sentro ng Mati, sa bayan ng Baganga, sa Davao Oriental pa rin, sa Davao City, sa Tagum City, at sa Samal Island mga kaibigan. Lahat yan sa Davao del Norte. At meron ding naramdaman din ito, intensity 4 naman, sa General Santos City, sa Alabel, sa bayan ng Glan at Malapatan sa Sarangani Province, at gayon din sa Polomolok sa South Cotabato Province, sa Butuan City, at sa Governor Generoso at bayan ng Katil sa Davao Oriental, sa Digos sa Davao del Sur, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, at sa Brolio Duhali sa Davao del Norte. At ganoon din mga kaibigan sa Agusan del Sur, particularly sa bayan ng Talacogon. At intensity 3 naman ang naramdaman sa bayan ng Tupi, sa South Cotabato, Cagayan de Oro City, sa Hingoog, Misamis Oriental Province yan, mga kaibigan. At sa katabi nito sa Malaybalay, Valencia, Maramag, Don Carlos, Quezon at Manolo Fortits. Mga munisipyo lahat yan dito sa lawigan ng Bukidnon. At gayon rin sa Boston, hindi ho sa Amerika yan. Sa bayan ng Boston, sa Davao Oriental, Bagumbayan sa Sultan Kudarat, at Kiblawan naman sa Davao del Sur. At intensity 2 na itala ng Philbox sa Kidapawan City at Makilala dyan sa North Cotabato. At mabuti na lamang walang nagpanik. Sa Zamboanga, kailan ba yung nagkalindol, di ba? Gabi, matindi yung shaking sa Zamboanga. At saka dyan sa mga maliliit na mga motel, matindi mga lindol dyan. Kaya mabuti naman at walang nasaktan. Dahil dito ay talagang hindi natin pwedeng may alis ang takot sa maraming mga Pilipino. Dahil alam nyo, ito lindol, ako po. Talagang nakakamatay ito mga kaibigan. At kahapon, natanggap natin yung balita mga kaibigan mula sa Western Mindanao Command Headquarters at yan sa Zamboanga City. Na isang commander ng Philippine Army ang napatay ng isang sundalo. Ako po. Dyan sa lalawigan ng Sulu. Ayon sa Western Mindanao Command, kinilala nito ang napatay na opisyal na si Major Nurhusin Hadjarudin, ang commander ng 52nd Engineer Brigade. At ang itinuturong bumaril dito ay si Corporal Julhalim Indanan sa sariling bahay nito sa Barangay Busbus sa bayan ng Hulo. Hindi naman nagbigay ang Western Mindanao Command ng karagdagang detalye mga kaibigan at hindi rin sinabi kung ito bang si Corporal Julhalim Indanan ay sumuko o tumakas at kung ano ang motibo sa pagpatay dito sa commander ng 52nd Engineer Brigade. Maging yung pulisya sa Sulu Province, tahimik, di ko mambibig ng mga opisyal ng PNP. At wala rin nilabas na anumang press release ang Philippine National Police sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Karon din ang PNP sa provincial headquarters sa Sulu. Pero ayon sa ibang balita ay humihingi umano ng passes itong si Corporal Indanan upang magbakasyon. At hindi naman daw pinayagan ng itong major kung kaya't ayon. At niratrat siya. Patay. Daming insidente kahapon nung isang gabi lamang mga kaibigan, di ba? Nag-capsize yung Danica Joy 2.
tumagilid to at yun, napasok ng tubig yung barko mga kaibigan. Dyan yan sa Port of Zamboanga. Ay dumating itong Danica Joy 2 mula sa Sandakan sa Malaysia around 4 o'clock in the afternoon, 4:30. At pagdating ng gabi before 10 o'clock, naku po, tumagilid na yung barko. At mabuti na lamang at walang naiulat na nasawi o kaya ay nasaktan. Itong Danica Joy ay pag-aari ng Allison Shipping Lines na meron din itong mga fleet of passenger ships na nag-ooperate sa Visayas, sa Central Philippines at sa Mindanao. Hindi naman nagbigay ng anong pahayag itong Allison executives. Pero narinig natin dun sa pier, sumigaw daw yung isang lalaki at sinabihan yung mga crew na huwag kayong magbibigay ng impormasyon sa media. Grabe, no? Kung ayaw nyo magbigay ng impormasyon, karapatan nyo yan. Pero karapatan din ng media, mga kaibigan, na makakuha ng impormasyon upang mabanggit sa publiko kung ano ang dahilan ng pagtagilid nitong barko. Siyempre, pag tumagilid yung barko, andyan ang Coast Guard, tutulong yan. Diba? So, anong pera ang ginagamit ng Coast Guard? Diba? Pera ng publiko. O kaya may karapatan ng publiko malaman kung bakit tumagilid yung Danica Joy 2. Maraming barko ng Allison, mga kaibigan, daming ipis sa mga cabin. Kaya kung pag bumabiyahe kami papuntang Sulu dyan, nakatakip yung tenga namin, nakatakip yung ilong namin, may bulak. Dahil sa dami ng ipis. Ganyang karami ang barko, ang ilang barko ng Allison. So dapat tignan to ng mga kinauukulan dahil marumi. Marumi ang barko. Anyway, mga kaibigan, ay maagang naglabas ng dyaryo yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Yung sponsor nitong programang Radyo Mindanao. Yung issue nila sa Lunes tapos na at ready for ship out na, mga kaibigan. Pero hindi pa to available dyan sa sidewalk sa Zamboanga at sa ibang bahagi ng Mindanao. Pero nakakuha na tayo ng kopya, nabigyan tayo. At ang banner story ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ay ipinatitigil umano, mga kaibigan, ni Nur Miswari ng Moro National Liberation Front ang operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa Abu Sayyaf dyan sa lalawigan ng Sulu. Bakit? At ipinarating ni Miswari ang kanyang kahilingan sa ating pamahalaan, particularly kay Defense Secretary Delfin Lorenzana sa pamamagitan ni Peace Advisor Secretary Jesus Dureza. Kung matatandaan niyo, mga kaibigan, si Jesus Dureza at si Miswari ay nagkatagpo sa lalawigan ng Sulu sa paglaya naman itong bihag na si Norwegian Resort Manager si Kjartan Sekingstad. At yung mga Indonesian tugboat crew members na dinukot ang Abu Sayyaf. So pinalaya ang mga ito kay Nur Miswari. At siyempre may ransom yan, mga kaibigan. Hindi naman natin masabi kung sino nagbayad ng ransom at ayaw din aminin ng militar. Pag tinanong mo yung militar, sasabihin sa iyo, nako, pinalaya ng Abu Sayyaf yung mga bihag nila dahil na pressure namin. Bola. Sinabi ni Jesus Dureza, mga kaibigan, kay Defense Secretary Delfin Lorenzana na hinihilingan itong si Miswari na ipatigil ang pansamantala ang operasyon laban sa Abu Sayyaf. Dahil ilang batalyon ba yung nasa Sulu ngayon? 7 batalyon. Bawat isang batalyon siguro nasa mga 3,000 to na tumutugi sa Abu Sayyaf. At mismong si Secretary Dureza ang naghatid nitong kahilingan ni Miswari kay Secretary Lorenzana ng Department of National Defense upang mabigyan daw ng
sapat na oras at itong si Miswari na makipag-usap sa Abu Sayyaf para sa pagpapalaya ng iba pang mga bihag. Pero hindi naman pumayag mga kaibigan ang itong si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Sabi niya, pwede namang magkaroon ng localized truce or ceasefire. Ibig sabihin ito mga kaibigan, kung merong sa isang lugar, particularly kunyari sabihin natin yung Patikul, na kuta ng Abu Sayyaf at nandiyan yung mga bihag, so pwedeng magkaroon ng tigil putukan muna dyan sa Patikul upang bigyan ng pagkakataon itong si Miswari at ang kanyang grupo na makipag-usap sa Abu Sayyaf sa paglaya ng mga bihag. Pero yung total halt o isuspindi ang operasyon ng militar sa Sulu laban sa Abu Sayyaf ay negative to, malabo, hindi papayagan. So yan mga kaibigan, ang banner story ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Siguro bukas available na to sa sidebook sa Zamboanga. At ang headline pa nila sa front page ay Davao City dissuades citizens from covering face in public places. Ito yung mga Muslim, mga babaeng nakanikab ay ipinagbabawal na ngayon mga kaibigan. Sabi ni Mayor Sara Duterte, kung maaari ay huwag nang gumamit ng nikab ang mga babae at sa halip ay maghijab na lang. Upang dahil alam nyo naman matindi nung September 2, di ba, nagkaroon ng bombing dyan hanggang ngayon hindi pa nare-resolve yan. Kaya medyo naghigpit ang Davao City. Kaya lahat ay pinagbabawal, hindi lamang sa mga Muslim, pati lahat ng mga sibilyan, lahat ng mga tao na nasa Davao, particularly sa mga public places, ay pinagbabawal na rin ang paggamit ng sunglasses. So hindi na kayo pwedeng gumamit ng sunglasses, lalo na dito sa mga pampublikong lugar. Ipinagbabawal na rin mga kaibigan ang paggamit ng mga face mask o yung nakatakip ang inyong mukha, nakatakip ang inyong mga bibig. Paano yun? May mga hika, di ba? May mga face mask yan so bawal na rin yun mga kaibigan. Dahil kung maalala ninyo, yung bomber ng Davao City ay nakabonet. Tapos meron siyang face mask sa nakatakip sa kanyang ilong at bibig. At yung meron pa logo to, may drawing, may pintura na peace. Pero yung logo ng peace pero baliktad mga kaibigan. So ito yung gamit ng Sulu, Davao City bomber. Hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli. So 3 milyon yung inaalok na reward or bounty ni Inday Sara, yung mayor ng Davao, sa sino mang makakapagturo nitong bomber nito. Unang sinabi ng pulisya mga kaibigan na ang suspect nila dito ay yung BIFF o kaya yung Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Pero itinanggi naman to ni Abu Misri, yung tagapagsalita mga kaibigan ng BIFF, at sinabing wala kaming kinalaman dyan. Pero tanungin mo yung New People's Army at saka yung Communist Party of the Philippines, ang sinisisi naman nila ay yung Central Intelligence Agency ng Amerika. At yung CIA daw ang nasa likod nitong bombing. At sa iba pang headline ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, itong column ni Manny Piñol, Secretary Manny Piñol ng Department of Agriculture. Sabi niya rito, can Sulu children study in dilapidated buildings? Maganda yung katanungan ni Secretary Manny Piñol dahil alam niyo mga kaibigan, itong lalawigan ng Sulu, halos walang suportang nakukuha ang mga paaralan mula sa Department of Education. Walang mga pondo. Kaya makikita ninyo yung mga tao, yung mga estudyante, pag umuulan, nababasa sa loob ng kanilang silid-aralan. Mabuti na lamang nakakapagpatayo ang provincial government ng mga paaralan, karagdagang paaralan sa sarili nilang pondo.
Pero mula sa Department of Education ay wala. Halos wala. O kung meron man mga kaibigan, kakapiranggot. Kaya nga ang tanong ni Secretary Manny Piñol, can Sulu children study in ruined buildings? Dahil pinapunta ni Tatay Digong Duterte si Secretary Manny Piñol mga kaibigan sa lalawigan ng Sulu upang tignan kung ano ang may tutulong ng pamahalaan ng national government sa pangangailangan ng Sulu Province. Kaya dali-daling nagpunta si Secretary Manny Piñol sa Sulu. At ito mismo mga kaibigan ang nakakita. Nakita niya mismo personal ang sitwasyon ng mga mag-aaral sa Sulu Province. At ang maganda pa nito ay kasama niya si Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation at nangako naman na magbibigay ng tulong. At sinabi ni Secretary Manny Piñol na yung itong San Miguel Corporation ay maglalagay mga kaibigan ng 20 megawatt power plant dyan sa Sulu Province at isang medium-sized feed mill facility gamit ang mga mais at kasaba o mga kamoteng kahoy ay mga end products ito. At mabibigyan daw ng trabaho ang mga tausug at sa pamamagitan ng contract growing ng poultry o yung pag-aalaga ng mga manok. At mismong si Ramon Ang ng San Miguel Corporation ang nagsabi kay Secretary Manny Piñol na mag-i-invest sila dyan sa Sulu Province. Ito sa kabila ng presence ng Abu Sayyaf at ng mga masasamang loob dyan sa kabundukan ng Sulu. Pero sa kabila niya, kita niyo mga kaibigan, talagang maglalagay ng malaking negosyo ang San Miguel Corporation dahil sa kanilang pagtitiwala sa liderato ni Sulu Governor Toto Tan. Nakita niya naman mga kaibigan, talagang magaling tong si Governor Toto Tan. I'm sure nakikinig sila sa atin ngayon dahil kahapon araw-araw daw silang nakikinig, sabi dun sa text ng isang taga-provincial government employee. At so pati natin si Sulu Governor Tan at napakaganda nitong investment ng San Miguel Corporation sa Sulu. At sinabi pa ni Manny Piñol na nag-submit na siya ng kanyang mga rekomendasyon kay Tatay Digong Duterte ukol sa mga problemang kinakaharap ng Sulu Province at sa kakulangan ng suporta ng pamahalaan sa naturang lalawigan. Ang Sulu mga kaibigan ay bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. At kabilang sa mga issue ang binigay ni Secretary Manny Piñol kay Tatay Digong. Unang-una rito yung power supply at napakamahal ng singil ng kuryente ng Soleco o Sulu Electric Company. Dahil itong Soleco o Sulu Electric Cooperative mga kaibigan, dahil gumagamit ito ng diesel generator upang makapagbigay ng kuryente sa isla. At dahil sa kakulangan ng kuryente, mahirap isupply ng kuryente ang mga cold storage facility sa naturang lalawigan. Kaya maraming isda ang hindi na isi-ship out from Sulu Province. At number 2 na rito, yung estado mga kaibigan ng mga public school buildings. At yung pagsisiksikan ng mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan. At kabilang na rito mga wasak-wasak na mga bubungan, kisame, buildings. At inirace din ni Secretary Miñol ang
ang kawalan ng air transportation ngayon mula sa Jolo hanggang papuntang Zamboanga and vice versa. Dahil itinigil na ng Air Philippines yata yung kanilang biyahe sa Sulu Province. At ang mode of transportation na lang ngayon ay mga barko. Kung magsisipot ka ng mga isda, gabi, aalis ng Port of Jolo ng gabi, alas 9, ay dadating ng Zamboanga alas 5 ng umaga. At isa pang na-erase dito di Secretary Menjola yung kakulangan ng mga medical equipment sa provincial hospital. Dahil itong Sulu Provincial Hospital ay kulang na kulang ang suportang kinukuha mula sa Department of Health. At siyempre, problema rin mga kaibigan, alam nyo, napakayaman ng Sulu sa agricultural products. Kaya lang talagang kulang, walang suporta. Natatanggap ang mga magsasaka mula sa gobyerno. At ang tanging tulong na napapakinabangan nito ay ang nanggagaling sa provincial government, dyan kila Governor Toto Tan. At kulang na kulang din itong mga paninda, yung mga manok dyan sa Sulu. At karamihan ng mga manok ay nanggagaling pa sa Zamboanga City, Davao City, General Santos City, sa Cagayan de Oro City. Kaya nga naisipan ng San Miguel Corporation na maglagay ng contract growing ng poultry dyan sa Sulu Province. At sinulatan na rin, tinawagan na rin ni Secretary Manny Piñol ang Department of Energy upang makapaglagay ng solar farms dyan sa Sulu Province. At maging ang mga fishball factory para sa mga tausog at samal. Itatayo na rin dyan. Gayon rin ang feed mill na para sa corn at cassava production para sa mga tausog farmers. At yung Department of Agriculture ay magbibigay ng mga traktora at iba pang farming equipment, planting materials, mga binhi, fertilizers, technology for corn and cassava farming dyan sa probinsya. Yung contract growing ng poultry mga kaibigan ay ititrain din ng San Miguel Corporation. Itong mga papasok sa ganitong negosyo ukol sa tamang pag-aalaga ng mga manok. At yung mga manok na yan, dyan din ibebenta sa Sulu Province. At kung meron pang sobra sa mga katabing lalawigan tulad ng Tawi-Tawi at Basilan, dyan maaaring i-distribute yan o ibenta. Sa katunayan, sinabi ni Secretary Piñol na nakipag-usap na siya sa mga opisyal ng Department of Agriculture, particularly sa Agriculture Training Institute na under sa Department of Agriculture upang bigyan at makipag-partner sa Haji Buto School of Arts and Trade upang mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga tausug pagdating sa agrikultura. At tutulong din ang Agricultural Training Institute mga kaibigan sa renovation ng mga dilapidated school buildings kasama na itong Haji Buto School of Arts and Trade upang i-transform ito mga kaibigan sa napakagandang paaralan. So ayan ang mga kaganapan mga kaibigan. Maraming salamat kay Secretary Manny Piñol at napuntahan niya at nakita ng personal ang problema nitong probinsya ng Sulu dahil sa kakulangan ng suporta ng lalawigan mula sa pamahalaan. So at napakaganda ng liderato nitong si Governor Toto Tan. Kung kaya't naroon ang si Ramon ang San Miguel Corporation Head Chief upang makita ang kung ano pa ang maaaring tulong na maibibigay ng
ng San Miguel, mga kaibigan, sa Sulu Province. So, yan ang maganda dyan. Pero mga kaibigan, at commercial man tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Maraming salamat President Fidel V. Ramos at lagi tayong ini-endorso. Baka magreklamo na naman si Mayor Erap niya. Wala akong nasabi na, ha? Ako nagkasabi na. Hindi ako. Thank you, Mayor. Good afternoon pala kay Mayor. Hindi dito pala, lagi nakamonitor si Mayor Erap Estrada sa atin. Oo, talaga yan. Good afternoon sa lahat, ha? Thank you very much, Mayor. Subukan natin kung makakontakt tayo kay Brother Danny Quarteros at alamin natin kung ano ang nangyayari dyan sa Tugigaraw, mga kaibigan. Dahil ang pagkakaalam natin, baka umakyat na naman ito sa kampo ng mga rebelde. Tignan nga natin kung andyan si Brother Danny Quarteros dahil lagi nawawala eh. Hindi natin makontak, masama. May bagyo ba sa Cagayan province? Kamobile siguro tong si Brother Danny Quarteros at napuputol yung linya. Baka papunta na naman to sa kampo ng mga New People's Army sa Marag. Tignan nga natin kung dyan si Brother Danny Quarteros ng Jesus Miracle Crusade, mga kaibigan. Hello? Hello, brother? Hello? Wala. Ayan. Hello, bro. Hello, Brother Danny. Hello? Sana huminto ka doon. Ayan, okay na, brother. Naririnig mo na kami? Hello? Hello, brother. Hello? Putol na naman. Hello, Brother Danny. Brother Danny Quarteros. Kami. Ano, naririnig niyo ba kami? Yeah. Yun. Ayos. Paki-check natin sa technician kung okay. Hello, Brother Danny. Hello, praise the Lord. Ayun. Malinaw na. Ang hirap ng komunikasyon sa'yo. Bati ka muna, Brother Danny, bago tayo magsimula. Magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig sa programa ng Radyo Mindanao, ng DXXX, sa Buanga, sa iyo, Madral, at sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Zamboanga City, sa buong Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at sa lahat na maabot ng programa mo, brother. Magandang hapon. Oo, siyempre maganda ka pa sa hapon, brother.
Oh, pakilakasan mo lang yung boses mo dahil parang ang hina. Siguradong nagta-travel ka na naman. Nasaan ka ba ngayon? Dito na kami sa may Alcala, Cagayan. Okay. At timing kasi yung tawag mo na sa mahinang signal. Oo, pakitakpan mo na lang ng kamay mo yung cellphone sa may bandang mouthpiece para hindi tumagos-tagos yung boses mo at maging medyo malakas ng konti. Sige. Yan, ganyan. Yan. So, nakatakip na yung kamay mo sa mouthpiece para mas buo yung tunog. Ano na ang latest natin ngayon dyan? Ang balita namin, nagkaroon ng drug forum, ang Jesus Miracle Crusade sa Tugigaraw sa Cagayan Province. Last Friday, kahapon, matagumpay po nating idinaos ang drug symposium sa Katagaman National High School. Ito po yung eskwelahan na binabagsakan ng mga dropout galing po sa iba't ibang mga high school na yung mga pasaway ng mga estudyante nila ay kanila pong tinatanggap po na sa eskwelahan na to. So problema po nila yung mga estudyante dahil malapit po sa sementeryo ito. Doon po nagpa-baptism yung mga estudyante sa sementeryo. Yung mga adik, nagmamariwana, nagsashabu. So, kahabagan ng Malapino nung nagkaroon po tayo ng drug symposium, almost 100% yung attendance, mga 1,000 plus. At nandoon po yung lahat ng mga guro. At sa lahat, hindi po namin expected na ganun ang cooperation ng mga estudyante. Tuwang-tuwa sila, nag-cooperate sila at talagang sabi nga nila, you rock our world here in Katagaman National High School. So para silang need. Oo, so bali ilang paaralan itong napuntahan ng Jesus Miracle Crusade para sa drug forum? Pangatlo na po itong Katagaman National High School at ito po yung pinakamaraming attendance, 1,000 plus po. Ano ito, pangatlo since when? Apo. Pangatlo since when? Since July 14. Ba, ang dami na ha? No, itong pinakahuli, brother, bali ilang estudyante ang napasama rito? 1,200, I think. 1,200. Wow, ang dami ha? Oo, so kumusta naman yung forum? Nandun yung Philippine National Police. Nagpadala din ng representative ang DepEd para obserbahan. At sabi nga ng Philippine National Police at saka pati ang mga guro, first time daw nila na obserbahan ang ganitong kaganda na drug symposium dahil mayroon talagang epekto dahil yung naririnig nilang mga patutuon ng mga dati mga notorious drug addict, mga drug courier na ngayon ay binago ng mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade. Ba, mabuhay. Maganda yan. So, ang pagkakaalam natin, pati yung drug addict na ng bato ng sasakyan na kasama niyo na rin? So, doon sumayaw. At saka, nung preaching time, tinatawag ko dahil para makita nila. Buhay na patutuo yun. Anong... talagang buhay ang kapalito kung naulo ako doon. Oo. Hindi ako bubuhay noon. So, talaga himala ng mahal na Panginoon. So, kasama siya sa forum? Kasama siya doon sa sumayaw na dati mga former drug addict. Hindi ba siya nagsalita, brother? Hindi po. Yung nagsalita, yung dalawa na yung notorious drug addict at saka yung drug courier. Okay. Mabuti yan. At least nakita ng lahat, di ba? Yung pagbabago ng mga itong na-impluwensya ng droga. Oo nga, sabi nga ng mga pulis nandito na lahat yung solusyon. Ay kasi karamihan sa mga drug symposium, awareness lang, wala namang prevention. Wala namang kapangyarihan kasi silang baguhin. Sa marami pong sumuko, ang karamihan po sa mga balita bumalik din at yung iba pinapatay nila. So dito sa Jesus Miracle Crusade, yung sumuko, nagbagong buhay talaga. Okay. So ano ang naging role naman ng PNP dyan? Ano to, partners nyo? Bali, sila po yung guest speaker namin. Dahil sila po yung... Gusto kasi namin na nandiyan din yung mga pulis para habang nakikinig sila, na-evangelize din sila. So,
maiwasan talaga yung patayan. Pero zero killing talaga, zero extrajudicial killing dito sa Mindanao. Okay. That's good. Bukod sa PNP, meron pa bang ibang ibang sektor na kasama diyan, brother? Ang DepEd po ang bali nag-approve sa amin, so kapartner Oo. natin ng DepEd at iba pang mga law enforcement. Kanina nga tinawag ako sa RECOM dahil mayroon pong Tinawag ka? Bakit? Ano yung Oplan Tokhang? Oplan Gugma? ano po? Ano yung Oplan Tokhan o Oplan Gugma? Bakit ka tinawag? Bali yung atin is Oplan Gugma. Wala namang problema sa Oplan Tokhang dahil Oo. kami nga kumakatok din sa mga Tama. bahay-bahay lang. Oo. Sa amin yung pagkatok kasama yung pag-ibig. Okay, bakit ka tinawag sa RECOM? Anong kailangan nila? Mayroong gathering ng mga chaplain at Talaga? ng mga Lapino. Isa tayo sa pinili din na ni-recognize na isa sa chaplain ng Philippine National Police. Okay. That's good, So, gaano karaming members ng PNP ang nandoon, brother? Lahat ng mga pastor yun eh. Bali, Pero walang Bible study, yung pinatawag ka lang para makasama mo yung mga chaplains. tinawag lang ako nung ni Colonel Acosta dahil Mhm. meron silang invited na mag-organize ng yung chaplaincy. So, parang ni-recognize na tayo na isa na tayo sa chaplain ng police. So, nagulat ako yung pinaka-national president, member pala ng Jesus Miracle Crusade. Sino? Dati pari ng Bicol, si Archbishop Hernando Brusti. Talaga? Member ng Jesus Miracle Crusade? Isang pari na na-converte sa Jesus Miracle Crusade. Oo, pero hindi mo siya kilala personally. Hindi ka rin niya kilala. Narinig ko yung boses niya, yung pangalan niya noon. Mhm. At siya ngayon ang national president ng Alliance of Chaplain for Transformation Society in the Philippines. Okay, that's good, Philippines. Brother, padala mo kami ng PR o kaya padala mo kami ng mga detalye. Anong ginawa niyong forum at magandang istorya yan para maisama natin sa susunod na issue. Pinapagawa ko na nga sa anak ko, hindi pa siya gumawa eh. Wag mo na kami padala ng video kasi tayo radyo. Oo nga. Ang kailangan natin yung detalye, gano'ng kadaming estudyante, sino mga partners, stakeholders, at napakaganda tong ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi ito ma-duplicate ng ibang mga religious grouping dito sa ating bansa. Nagulat na ako kanina dahil dami-daming mga pastor na doon na tumatayo din ng chaplain ng mga lugar, galing Isabela, galing yun na nag-i-emphasize doon sa pinaka-head na yung testimony talaga importante yun. Hindi naman yung sa kagalingan sa pagsasalita kundi yung patutuon ng buhay. Tama, oo. Siyempre dahil yung mga nababautismohan ng Jesus Miracle Crusade talagang malaki ang pagbabago sa kanilang buhay kapag pumasok sila dyan. Nung nagpakilala nga ako kanina, nagpaalam na ako, kinikilabutan ako. Sabi ko, pupunta kami ng Marag Valley. Lima na po yung former commander ng NPA na nabaptize at gabi yung Bible study. Alam niya yung Marag Valley. Kinikilabutan ako. Bakit? Sunod, kung may time daw siya, sasama sa akin. Talaga? That's good, At least partnership, di ba? Mas maganda. Unity. Yun ang ayaw ni Satanas, yung magkakaisa ang mga mangaral Oo. Yun ang ayaw na talaga ni Satanas na magkakaisa. So ngayon, ang hirap mong tawagan mula kanina. Nung nakapasok naman kami sa iyo, paputol-putol. Bumabiyahe ba uli kayo ngayon? Bumabiyahe ba kayo ngayon? Papunta kami ng Marag Valley. Kaya pala ang hirap kumontak dyan Kanina pa kami nagtatawag at nung nakapasok naman, putol-putol naman ang ating reception. Kasi pag mag-stay kasi kami ng isang area, baka pagdating namin sa Marag Valley, alas 9 na ng gabi. Okay. Okay, oo. So, ano ini-expect natin ngayon sa Marag Valley, Brother Danny? Patuloy yung ating pag-organize ng mga magawid doon, mga kabataan,
itong mga kabataan ito, sabi nga ng sundalo, dinodoktrinahan na ng kilusan. So, kailangan paturuan umawit sa malapit. Okay. That's good, ah. So, gaano kadami ang ini-expect natin? Noong nakaraang punta niyo ron, nakakita ko yung mga larawan ng Jesus Miracle Crusade dyan sa Tugigaraw ba? Ang daming, pati bata, ah. Talagang sa murang edad nila, talagang kasama nila dyan sa krusada. Na-late niya kami, di ba, umulan. Oo nga, umulan nga. Tapos nung pagdating namin, ay mag-alas 7 na yun. So, mostly, dumadating kasi kami doon, mga alas 4, alas 5. Alas 7 na, akala namin wala na talaga. Kasi umuulan pa. Nung nakita nila, nandun na yung sasakyan namin, kasi walang kuryente talaga doon. Biglang umilaw yung mga flashlight galing bundok. Bumaba na pala yung mga bata. Talaga? Yung mga bata kasi nagpa-practice sila ng kanta. Tapos mamaya sumunod yung mga magulang. Ayan ang maganda dyan, Brother Danny. Kahit napakalayo ng nilalakbay ninyo at pagod kayo, gutom, pagdating dyan, makikita mo yung sumasalubong sa inyo mga mamamayan, kasama yung mga bata ba. Nakakabusog ng puso. Yung iba, lalakarin pala ng mga 30 minutes lakad. Kung hindi sila sasakay ng bangka, 2 oras pa yung lakad nila. Yung iba, sumasakay kasi ng bangka, yung mga motor. Yun yung transportation nila. Papunta sa training ground, nagbabangka sila. So, yun ang sacrifice. Tapos yung iba, nagbibit-bit pa ng saging. Talagang madudurog talaga ang puso mo . Of course. Pero ang maganda kasi dyan, yung mga bata sa murang edad nila, namumulat na sila sa, sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Of course, sa pamamagitan ng through the Jesus Miracle Crusade. At saka bit nila yung kanilang bisikit sa Diyos dahil baon daw nila pagpasok nila ng Lunes. Ang alin? Yung binibigay namin na biscuit, isang biscuit okay. sa Diyos, baon daw nila sa Lunes. Talaga? Oo. May baon sila once a week. Makikita mo, ganun ang yung kahirapan ng buhay dyan sa lugar na yan. Pero busog na busog naman ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso, ang kanilang damdamin sa sinasagawa niyong Oplan Gugma. Doon naman sa Sinundungan Valley, pagdating namin doon, maligo sana kami sa ilog kasi may malinis doon na waterfalls. Sabi nung contact namin, hindi daw pwede dahil malabo daw. Sabi namin, paano naging malabo? Wala namang ulan. Umulan na nung Biyernes. Lunes na yun . Talagang nagpupumilit yung bilabid ko din. Nadala na nga sila ng mga bisan. Kinausap ako. Yung pala malabo dahil doon nagmi-meeting yung bagong graduate na NPA. Okay. Oo, pero yung ilog na yan, maaari niyong gamitin upang gawing venue sa pagbautismo sa mga membro. Opo, tuloy-tuloy po yung ating pagbautismo. Marami na mga tumanggap ng bautismo dahil alam nila na nandoon yung protection, kagalingan din ng mga karamdaman nila. Marami po silang mga sakit, malayo sa doktor. So, ayun po yung gustong-gusto talaga nila. So, maraming schedule. Nagsilos na nga sa akin yung mga pulis dahil hindi na sila natupag. So, mayroon po tayong schedule na 6 na Bible study sa pulis. Talaga? Next week. Oo, saan lugar naman yan? Sa Enreli, Cagayan, sa Piña Blanca, Solana, Igig, Amulong, at saka sa Tuaw, Cagayan. Marami-rami. 6 na police station. So, alam mo, Brother Danny, tuwing mag-uusap tayo, marami nagte-text sa amin . Nagtatanong sila, ano ba ang ginagawa ng Jesus Miracle sa araw-araw? Hindi sila makapaniwala na walang araw na hindi kayo gumagawa ng krusada, nagba-Bible study, nagbabautismo. At nakatuon lang inyong atensyon sa pagpapalaganap sa kabutihan ng Panginoon. Yun na nga, yung isa doon sa diniscuss kanina doon sa chaplaincy, yung meaning ng isang leader. So, yung L, labor, ibig sabihin, hindi bawal ang tamad sa pagiging, gusto mong maging leader, effective leader, kailangan nandiyan yung labor o yung talagang masigasig ka. Bawal ang tamad dito. So, yung tinatawag na education, kailangan
may alam ka sa spiritual na bagay, Mhm. yung isa na doon, yung patutuo mo sa Word of God, and then yung appreciation, ina-appreciate natin yung lahat ng mga response ng tao na kahit kunting contribution, yan po ay tinitingnan natin, tinatapik natin mabuti yung ginagawa nila. Mhm. And then yung D naman, yung dedication, kailangan dedicated ka sa mission mo na talagang patayo buhay sa malapuin noon, at saka yung tinatawag na enthusiasm, yung talagang pasigasig, talagang galak na galak ang gawin mo yon. At saka yung R, yung resourcefulness, wag mong tingnan na wala tayong pagkrudo o wala tayong sakyan. Oo. Pumanap talaga ng paraan. Paraan. Pero ano yan, mga brother, despite that kind of very hectic schedule, yung stress, patuloy kang medyo nananaba. Aywan ko, bakit ganun? Kasama ba si Sister Jenny dyan? Ay, nandito sa likod, lalo dito mataba eh. Once na lang kami kumakain. Oo. Ano yan blessings ng Panginoon sa inyong dalawa at sa inyong pamilya at mga anak. Yung mga anak ko rin, halos hindi ko na maasikaso dahil sila din nag-a-absent. Pero hindi naman sila nawawala sa ano. Kumbaga kung sa top 10, nandoon sila nakakapasok kahit pa paano. Oo nga. Well, at least so after ng Marag Valley, anong time ina-expect ang dating nyo roon at hanggang anong oras kayo maglalagay doon? Ang Bible study doon nag-uumpisa ng mga 6 o'clock or 7 o'clock. Matapos po kami mga halos hating gabi na. Talaga? Kami makarating dito mga alas 3 na ng madaling araw, alas 2. Nako. Gawain pa bukas, may panambahan bukas alas 7 hanggang alas 12. Wow. Pagkatapos noon, alis naman kami ng alas 4 para Iloro, Rizal, Cagayan. Yung dati doon inambos yung chief of police ng Rizal. At kinabukasan naman Sinundungan Valley, Lunes. Araw-araw, wala talagang araw na bakante. Oo nga. Talagang napaka-hectic ng schedule ng Jesus Miracle Crusade. Dahil sa tuloy-tuloy ninyong krusada. Para maiwasan talaga yung patayan saka yung gera. Okay. Kailangan ma-evangelize lahat. Oo. So, gaano kalayo pa kayo sa target area ninyo, brother? Mula dyan sa nalalagyan ninyo? Ngayon. Oo. Dyan sa lugar mo ngayon, gaano kalayo pa kayo sa Marag? Kasi bukang gagabihin pa kayo, di ba? 2 oras pa, mga 2 to 3 hours. Grabe, no? Mula sa Tugigaraw City, sa headquarters ng Jesus Miracle Crusade sa Tugigaraw hanggang Marag Valley, ilang oras at ilang kilometro yan? Hindi ko alam kung ilang kilometro, basta aabot ng mga 4 na oras. Yung 4 na oras, ano yan? Maganda pa yung kalsada niyan. Highway. Halo. Tatakbo kami ng mga 80. Oh. Pagdating doon, yun na nga yung paakyat na mga 40 na yun. 40, 20. Talagang malayo, Malayo po. Oo, pero bakit naman Marag Valley? Bali ilang buwan kayo dyan sa pabalik-balik sa Marag Valley? May gawain na talaga doon. So, amin na once a week lang po yun, every Saturday. Hindi naman pwedeng, after ng crusade kasi namin noong July 9 sa Marag Valley, maraming nabautismuhan. Hindi pwedeng bautismuhan sila at iwanan sa ere. So, kailangan pa-follow up namin. Pero nagpupunta rin kayo sa Sinundungan Valley, di ba? Binalik na rin namin dahil mayroon na po tayo sasakyan. Oo. So, tuwang-tuwa sila. Sabi nila, bakit ang tagal-tagal namin nag-antay sa inyo, ngayon na kayo nakabalik. Okay. Anyway, lumabas na siguro yung Innova ko. Ano po? Kako, lumabas na siguro yung sa kasa yung Innova ko na ginagamit mo ngayon. Hindi pa namin na-follow up. Baka paglabas to, brand new na yun. Oo nga. Anyway, nako pa, alas 4 na tayo, brother. Yung pangwakas mo at maraming nakaantabay sa atin at maraming nakikinig. Go ahead. Sa lahat ng mga nakikinig sa programa every Saturday, ang Radyo Mindanao, na programa po, Brother Al, dito sa DXXX. Hanapin po ninyo ang Jesus Miracle Crusade dyan sa Zamboanga City. Harap lang po ng Integrated Bus Terminal sa may Barangay Bualan. Malaki pong sakto dyan. At bukas po may gawain. Mag-umpisa po yan mga alas 8 ng umaga. At dalhin po ninyo yung inyong mga mahal sa buhay na may mga sakit.
gagaling po yan na libre. At lahat po ng mga adik na mga loved ones nyo, gusto nyong hindi mabiktima sa patayan, dalhin nyo para magbago. At lahat po tayo sama-samang maglingkod sa Malapino. Yan na po ang pag-asa. Sabi nga ni Presidente Digong na huminto na kayo Tama. para hindi kayo mamatay. So, kahit ang Malapino, sabi niya, repent. For the wages of sin is death. So, mayroon ding kamatayan na sabi ng Malapino. Dalawang kamatayan yun, physical at saka kamatayang spiritual. So, Alright. yun po yung ating gagawin. Tumalikod sa masamang gawa. Kung gusto natin ng pagbabago, sarili muna natin ng magbago at hindi po natin magawa yan kung walang mahal na Panginoon. Ayos. Maraming salamat ng ating kagalakalang at minamalik Bautista William Almeida, retired prophet of God. Walang imposible sa mahal. Ayos. Maraming salamat sa iyo, Brother Daddy Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade, at kay Sister Jenny at sa iyong pamilya at sa lahat ng bumubuo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Tugigaraw, mga kaibigan, na ngayon ay papunta sa Marag Valley. Mag-ingat kayo, brother, hanggang sa susunod. Thank you, Brother Al. God bless you po. Salamat. Pero mga kaibigan, narinig nyo si Brother Danny Cuarteros. Ako, napakasipag ng prayer warrior na yan. Binato sila ng granada sa Basilan, dinukot sila ng Abu Sayyaf sa Sulu. Ngayon, eto, sa Tugigaraw naman, sa kampo ng mga NPA naman. Talagang well protected sila. Wala na tayong oras. Bago tayo magtapos, batiin muna natin. Binabati ni Pastor Bert Losada ang kanyang apo na si Trixie. 7th birthday ngayon. Trixie, happy birthday. Padala ka ng pansit dito at gutom na yung mga tao rito. Galing kay Pastor Bert Losada. So greetings kay Trixie. Happy 7th birthday, Trixie. At siyempre kay Alili, nagpapabati sa kanyang mahal na asawa na si Ramil Kamay. At sa Norte family, kay Kagawad Rodel Quinto at sa lahat dyan sa Baliwasan, sa Zamboanga City. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Ito po si Fafaal para sa programang Radyo Mindanao. Yung wag nyo kalimutan, kung gusto nyo magpunta sa magbakasyon, mag-celebrate ang weddings, anniversaries, o kaya together with your loved ones, your family, business seminars or workshop, maaari kayo magpunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Katabi lamang ng Davao City yan. 10 minutes ride ng water taxi from Davao at nasa Samal Island na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Maaari nyo tawagan sa 082-284-2000. Ulitin natin na 082-284-2000. At sa cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin, i-save nyo sa inyong cellphone. 0998-967-8001 up to 8005. Hanggang sa Lunes, mga kaibigan. Bukas wala tayong pasok, labada tayo. Labada, linis ng bahay. Sa mga kaibigan, ang inyong abal lingkod, Fafaal, nagsasabing maraming salamat po at lagi tayong mag-iingat at paghandaan natin yung pagpasok ng masamang panahon. Hanggang sa Lunes, mga kaibigan, I love you, Mama Chup Chup.